Welcome back to our YouTube channel mga master. So for today's video is meron tayong laptop na i-repair. So pinadala ito ni Ma'am Janela from Monumento. So shoutout sa iyo ma'am. And shoutout na rin sa naghatid dito na si Engineer Jeremiah and Joshua. So ang problem pala ng laptop na to mga master is hindi daw siya nagpa-power on. Pero kapag sinaksakan daw siya ng charger is may indicator light naman. So, ayun ang ating i-check. So, yan mga master is pinower on ko siya. So, hindi nga siya nabuhay. So, ngayon, susubukan ko naman siya sa kanyang charger. So, ngayon mga master, isubukan naman natin siya i-power on na nakakabit yung charger. So, yan mga master is walang nangyari, hindi siya nagbukas. And then, meron nga siyang charging indicator light. So, yan, meron siyang white na light. So, yan yung kanyang status ngayon. Okay, so yan mga master is hindi talaga siya nagpa-power on. Ngayon, sa video na to is aalamin natin kung ano ba yung naging problem nito kung bakit ayaw niya mag-on. So, baklasin na natin. So, sa ating tutorial na ito mga master is isi-share ko sa inyo kung ano yung mga basic step kung paano natin iti-trace yung mga ganitong klaseng issue ng laptop. Yung charging indicator lang siya. So, ituturo sa inyo step by step. So, tapusin nyo itong ating video hanggang dulo mga master. So, keep on watching lang. Basically, sa mga ganitong status ng laptop, yung may indicator light lang siya, napakaraming possible na sira niyan. Pwedeng yung power rail niya is may mga missing bolts. Pero yung mga basic na ginagawa natin is check natin yung RAM. Yan, lilinisin natin yung kanyang RAM kung wala siyang display, kung indicator light lang siya. And then yung kanyang battery kung sira na, lalo na kung built-in yan. And then yung kanyang BIOS chip. Ayan yung mga usual na kapag walang display, inuhugot namin yung BIOS chip para i-program. Pina-flash yan. Lastly is yung kanyang power switch. So yung switch natin is nakasama siya sa mismong keyboard, sa flex ng keyboard. So yan yung huli nating itetest. So dahil built-in yung ating memory RAM is magpo-proceed tayo sa kanyang battery. So itong battery yung tatanggalin natin. Minsan kasi mga master kapag defect na yung battery, pasira na siya, hindi na talaga mag-on yung laptop natin, lalo na kung built-in yan. So marami na ako na-repair na kaya hindi sila nag-on, sira yung kanilang battery. So testing na natin ito, saksakan ng charger. Power on natin. So yan mga master is hindi pa rin siya nag-on. And then yung kanyang indicator light is nawala. Wala na yung kanyang charging indicator light. So dun tayo sa kanyang BIOS chip mga master. So isa to sa pinakamahalagang parts ng ating laptop, dahil ito yung nagpapaboot ng ating laptop. So partner yan ng CMOS battery. So check natin kung may missing bolts yung kanyang BIOS chip. So ito yung kanyang BIOS chip mga master. So yan yung pina-flash kapag hindi nag-on yung laptop or no display siya. So i-check natin yan kung meron siyang 1.8 volts or 3 volts. Kapag missing yan, possible na merong short sa kanyang motherboard. Pwedeng may mga missing bolts sa kanyang rail. So i-check natin. So sa pag-check nito mga master is sa kanyang pin 8, doon natin itetest yung 1.8 or 3 volts. So gagamit tayo ng digital tester.
Then DC bolts, nakaset yan mga master. So ito yung ating pin 8 mga master. So yung pin 8 is opposite yan ng tuldok. So yung sa baba ng tuldok, ayun yung ating pin 8. So dyan tayo magtetest ng bolts. At least 1.8 or 3 volts may matest tayo. Okay, so okay yung kanyang bias chip. So meron siyang voltage. Meron tayong na-read na 3.3. Okay, so yung CMOS battery is i-check na rin natin kung okay pa ba to. Okay, so meron tayong na-read na 3.2 volts. So okay pa naman yung ating CMOS battery. Kapag mahina na kasi yung ating CMOS battery mga master, kung nag-save tayo ng date and time tapos ni-restart natin yung laptop or CPU, babalik uli siya sa dating oras niya, marireset siya. Hindi masasave yung ating settings na ginawa. Okay, so proceed naman tayo sa kanyang power switch. So yung kanyang switch is connected siya sa kanyang keyboard. So ngayon magte-test tayo ng voltage dun mismo sa terminal ng keyboard. So kailangan meron tayo ma-read dito na 3 volts or 5 volts para sa connection ng switch. Ngayon kapag missing yung voltage niya, ibig sabihin may shorted doon sa linya ng kanyang switch. Naka DC volts lang ulit ako mga master. Okay, so i-test na natin. Okay, so meron tayong na-read na 3.3 volts. So active yung linya ng ating switch mga master. So ayun yung ating isi-short para malaman natin kung switch ba yung sira ng laptop na nire-repair natin ngayon. So sa pag-short naman nun, kung saan natin tines, dun lang din natin isi-short yung switch. So ikabit ko muna yung kanyang battery, and then i-short natin yung kanyang positive and negative. So yung resistor na yun mga master is connected yan dito sa dalawang pin na tines natin kanina. So kung magja-jumper tayo, kung mag-customize tayo ng switch, pwede natin i-jumper dito sa resistor or doon sa may tabi ng resistor yung dalawang bilog na yan, yung dalawang tuldok. Ayan yung linya. So i-short na natin siya para malaman natin kung mag-on ba yung laptop. So kailangan kapag short ko to is mag-power on siya. Okay, so yan, umikot yung fan. So maaring power button nga ang sira. So tignan natin kung may display siya. Okay, so may display siya mga master. So nag-power on na yung laptop. So ang problem nga lang niya is yung kanyang power button. So dahil itong laptop is built-in yung kanyang keyboard, and then yung kanyang power switch is nakasama mismo sa kanyang keyboard. So isang buo na natin siya papalitan. So pwede naman natin siya linisan, pwede natin i-repair yung kanyang switch, pero hindi siya advisable na gawin yun kasi nga pwede tayo mag-back job doon. Kaya papalitan ko siya ng isang buong keyboard na. Pero kung wala kayong ma-order ng keyboard, so may option pa naman, pwede kayong mag-customize ng switch or i-bypass yung switch. So ang mangyayari dun is yung linya ng switch is jajumperan ninyo yun papunta doon sa kanyang switch. So gagamit kayo ng jumper wire. Ayun yung gagamitin ninyo, connection papunta doon sa kanyang switch. So meron na rin ako mga ganung repair mga master, yung binaypas ko yung switch, mga kinostomize ko yung switch. So itong tinuro sa inyo mga master is ito yung basic step, pero mas madali pa rin ayusin yung mga totally dead yung laptop. Kasi kapag dead, may mga shorted lang dun. Unlike sa mga may indicator light yung laptop, tapos no display or hindi siya nagpa-power on. Kasi kapag ganun ng issue, possible din na mayroong sirang IC. Kaya mas mahirap ayusin yung may mga indicator light. Kung nakatulong sa inyo tong tutorial natin mga master, please like and subscribe para palagi kayo ma-update kapag may mga bago akong tutorial na i-upload. At syempre, i-share nyo na rin tong video mga master para makatulong din tayo sa iba. So salamat sa panonood.
and God bless.